Ayo, magandang buhay po sa lahat ng mga members and mga future members. Magandang buhay po, Chairman. So kasama ulit natin si Chairman ngayon. So kahit sobrang busy na to si Chairman. Di na, huwag mo sinasabi pa natin sobrang busy. Ito naman. Trabaho po natin ito. Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome sa another topic natin or sa another session ng ating kwentuhan session. Na para for today po, ang topic natin ay impact of cooperatives on rural development. No? So, paano nakakatulong ang ating kooperatiba doon sa pag-develop o sa pag-improve ng ating community sa mga rural areas? Yes, diba? Kasi Sir Gian, di ba, maalam naman natin na majority talaga, lalo sa mga lugar na katulad dito sa atin, sa Nueva Ecija, no, na probinsya, di ba? Ang mas marami talaga ang co-ops pagdating sa probinsya, di ba? Hindi ko pala alam yung official na number, pero tingin ko ay mas madami. Lalo sir sa gawing Bulacan ba yun? Dami sir, no? Daming mga cooperatives doon. Hindi naman po natin sinasabi na walang kooperatiba sa mga malalaking cities. Right? Kasi madami din talaga. Tama. No? Sa Manila and sa NCR, marami rin talaga mga cooperatives dyan and then mga malalaki rin po sila. No? Nga lang, ang sinasabi po natin ay, kung titingnan kasi natin, like big companies, di ba? Majority sa kanila ay nag-ooperate sa mga cities. Tama. Di ba? Pero doon sa atin, sa mga rural na areas, hindi mo naman makikita yung mga big companies, big companies doon, di ba? For example, SM. Ang SM nasa city, di ba? Wala ka namang SM na makikita sa Bungabon. Or sa kung saang liblib na lugar man, di ba? Kasi that's reality, tama? So when it comes to services, mas marami po ang cooperatives sa mga rural areas dito sa atin sa Pilipinas. Kaya yun po ang magiging topic natin for today. Saka sir, no, parang magandang tong interesting topic na to sa mga gusto din magpa-member sa mga cooperatives. Parang nagiging sila ng options more than dun sa profit na ma-receive nila. So parang magandang rin ito pag-usapan talaga. Correct. Especially sa rural areas kasi farming talaga di ba? Ang majority ng sources ng income dahil wala nga naman yung ibang sources ng income o yung mga mas makabago sabihin na natin mga trading na yan etc. Diba? So parang sa atin sa mga probinsya, sa mga rural areas, since farming ang majority ng ang source ng kabuhayan natin, so talagang cooperatives ang mga diyan, ang mga active or na mga samahan na po pwede nating mapagsalihan, na magkakaroon tayo ng maraming benepisyo, and at the same time, di ba, ang mga co-ops kasi sa mga rural area, sa development nila, mas supported din yan ng local government. Nila, no? And even national actually, hindi naman local lang. Okay. Supportive. So, sige Sir Gian, ano ba yung mga impact o yung mga naitutulong ng pagkakaroon ng kooperatiba para sa rural development? Okay, so ang unang-una po sa na-list natin ay yung improve access doon sa mga resources. Diba, sir? Para related sir sa mga nasabi mo kanina, yung since parang limited kasi mga naging access, best na lang or for example dito sa atin sa province sa Nueva Ecija, since tayo ay parang agriculture yung main na industry natin dito sa province. So kumbaga parang yung mga farmers natin medyo limited yung kanilang resources pagdating sa mga for example sa pag-harvest ng palay. So marami pa rin na manual pa rin nilang hina-harvest ang mga nila tanim, di ba? So dito pagdating ang makakatulong ang mga cooperatives doon sa mga farming equipment na improvise kumbaga sir, di ba? Like yung mga tools, like di ba sir parang sa bansang Japan ata yun dami na nilang mga equipment din na pinang-harvest na talagang parang minomonitor na lang ng mga farmers yung ginagamit nilang equipment pang-harvest ng mga tanim nila. So parang maintenance na lang ginagawa nila, which mas more productive yung mga mangyayari doon sa kanilang mga hina-harvest. Mas mapapabilis yung work nila. Correct. At saka, di ba, ito yung isa sa mga lessons na natutunan natin doon sa CABSIDS. Tama, diba? sir. So, hintayin nyo po yung interview natin o yung lakbay-aral na ginawa ng iPro with CABSIDS. Correct. So, most likely, baka tomorrow po maipost yun. Doon natin nakita na kung gaano ka-important yung cooperative sa pag-develop, no? O yung sa pag-grow natin ng isang industry, di ba? Kasi before, sabi nga ni manager noon, hindi naman masyadong pinapansin that industry, di ba? Kasi syempre, mahirap siya, kinakailangan mo ng napakalaking resources, napakadaming mga lupain para ma-execute siya ng maayos, na magiging
hindi lang cost effective kung hindi parang magkakaroon ka ng mas malaking advantage pagdating sa market, no? Pero dahil nagkaroon po ng cooperative, nagsama-sama silang lahat, yung resources nila instead na iisang tao lang yung magpo-produce ng requirement para magkaroon sila ng advantage sa market, tulong-tulong sila na na i-produce yung kinakailangan ng market, no? And doon din nakita rin po natin na nakakatulong talaga yung cooperative kasi syempre maraming pera kasi itong nagsama-sama, di ba? So kung mas maraming pera na nagsama-sama, alam naman natin na minsan sa market, mas malaki pera mo, mas maganda ang access mo, di ba? Mas makakabili ka ng mga farm oil, harvester, at hindi lang 'yon, di ba? Kasi ang mga samahan po na 'yan ay tinutulungan nga ng government Syempre mas mainam na ang government din strategically mas mainam na ibigay nila sa isang samahan nang hindi sa isang tao lang yung resources na available para sa kanila. So dahil dito, nakakapagtulungan yung nagkakaroon tayo ng kumbaga another access, nagkakaroon tayo ng mas malaking force para nang sa ganun ay mas mapaunlad natin yung mga negosyo natin or improvement din, di ba? Parang instead na purely farming lang ang kaya ninyong gawin, pwede na palang seed growing, di ba? Yung magagawa natin, hindi mo naman magagawa yun nang hindi ka kasama sa isang kooperatiba. Unless nga, meron kang malaking lupain, di ba? Para doon sa iyong income. Tsaka yung din sir, yung process kasi nun mako-compress siya yung time na ginugugol kumbaga ng isang farmer doon sa kanyang for example sa tinanim, di ba? Mas mako-compress. So and yun nga rin no, isa pa na naisip ko dito is lalo po sa panahon ngayon no, makikita natin yung mga dito sa Nueva Ecija po no. I think nung pumunta ako ng Baguio, meron din, nagulat ako, meron yung mga aircon ba? Yung mga aircon na bus for transportation, di ba? Majority po sa mga yan ay nagiging ay cooperatives na talaga sila, di ba? Before parang di ba? Sa atin no. Dito po sa Nueva Ecija, puro ganun And I think kasi may nagsabi sa akin na rin daw kasi ng national government yon ni President na yung mga transpo na mga services ay ibigay sa cooperatives. Okay, so another option yon and another source ng income, no? And sa atin na mga members ng isang kooperatiba, yes, may access ka, hindi lang doon sa income na makukuha mo, kung hindi doon sa improvement ng transportation na naibibigay sa atin, no? Noon dahil sa mga cooperatives. So, dati, init na init ka dito sa Nueva Ecija, sa mga sa Kabanatuan, habang ikaw ay bumabiyahe. So, ngayon, medyo naka-aircon ka na, di ba? Kung member ka pa ng kooperatiba na yon, nakakakuha ka pa ng patronage refund at saka ng dividendo no, sa kinikita doon. So, kumbaga parang, ewan ko kung may discount sila, pero kung member ka, baka discounted ka na, may rebate ka pang nakukuha. So, napakalaking advantage. Tsaka sir, no, kung mapapansin mo, yung mga pumapasok sa office, sa school ngayon, fresh pa rin sila. Kasi naka-aircon Dati, papasok ka, puti na buhok mo pagdating mo sa usok, di ba? No, nung kabataan pa naman yun. Sa Bungabon kasi before, yung bus namin before, kapag papasok ka dati sa schools as elementary noon, merong daan doon na medyo, maalikabok. So lahat kami nagsasaraduhan ng bintana ng bus. Kasi ordinary bus pa dahil ordinary. So ngayon medyo mas makabago na, 'di ba? Naka-aircon na. So yun yung mga improvements or access sa mga resources na 'yan. Hindi lang perang resource, no? Kung hindi yung iba pa na produkto ng cooperative. Yes. Okay. So yun po yung isa for rural development. Next one, sir. Number 2 sa list natin ng impact ng cooperative sa rural development ay syempre ay yung better financial services. It's like for example sir, ito magandang impact din ng cooperative dito kasi merong mga for example mga traditional banks, 'di ba? Parang kuminsan di na-accept yung mga for example mga small businesses na may business, 'di ba? So kumbaga malaking tulong din ng cooperative dun sa mga ganong klase ng nag-i-start especially sa mga business. 'Di ba, sir? Totoo 'yan and hindi lang naman sa rural areas 'di ba? Kung hindi even dito sa urban area, katulad po nung sa iPro Co-op natin ngayon, 'di ba? Operating ang ating credit facility dito sa Cabanatuan City, no? So hindi lamang para sa kanila, pero kasi yun nga po, maiintindihan naman natin syempre sa perspective ng business, 'di ba?
ng mga banks. Kasi kung tutusin, kung ikukumpara mo yung interest ng nag-loan ka sa bangko at saka interest na nag-loan ka sa mga cooperatives, etc., mas malaki talaga ang interest sa mga cooperatives. Tama? Bakit? Dahil hindi ka, yung requirements na, yung dami ng requirements na kinakailangan mo para makapag-loan ka sa mga banks is napakadami. Correct. Diba? Kinakailangan mo ng mga permits, etc., etc., makita yung flow ng cash mo, ganyan-ganyan. So, sa mga maliliit natin na mga nag-i-start ng negosyo, like yung mga sari-sari store or yung iba pa na mga maliliit na negosyo, medyo mahirap sa kanila na makapag-loan sa mga sa mga bangko. Lalo na sa mga rural areas, di ba? Kasi sa mga rural areas naman, mga nag-i-start ng business, talagang naranasan ko kasi yun nung dati, nung gusto mag-start ng business, hindi ka makapag-loan sa bangko kasi parang kulang yung documents mo. Parang even nga yung credit card na lang Minsan mahirap pa di ba? Yung access, and kapag nasa rural area ka naman, halos wala kang paggagamitan ng credit card mo rin doon, di ba? Wala kang pag-e-encashan ng credit card mo. Tama? So sa mga ganito po, lalo sa mga farmers din natin, no? Sa mga farmers natin sa mga rural na areas, kasi even sa farming, mahirap mag-apply ng loan Oo nga. Kasi wala ka naman talagang maipapakita doon, di ba? Minsan, yung pagdating sa mga papel ng lupa na sinasaka, hindi naman lahat yan is pagmamayari ng farmer Kung hindi mga rights lang din, lowa-lowa lang din, di ba? Pero yun yung lupa na kinalakihan nilang sinasaka nila. So kung kakailanganin nila na mapang kapital, kahit na yung kinulang lang sila sa pataba, sa fertilizer, insecticide, pesticide, kinakailangan nilang i-loan, mahirap i-loan yun sa bangko. So doon nakakatulong ng malaki yung mga cooperatives. Kasi sa cooperative kasi, di ba, parang as a community lang naman kayo doon Yes. Majority of the time, magkakakilala lang kayo sa co-op. Di ba? Alam ninyo, yung mga kapit-kapit bahay ninyo, no? Na ganito yung lupa niyan, ganito yung kinikita niyan dahil sa mga kwentuhan ninyo noong mga nakakaraang panahon pa, nakikita naman ninyo yung mga farm ng mga kapitbahay ninyo, nakasama ng member ng co-op. So nakakapagbigay ng additional capital yung co-op kahit na walang masyadong requirements na kinakailangan. Dun sa mga limited talaga, sir, no? Access especially. So through that, syempre, kapag kumikita yung mga maliliit natin na mga negosyante and yung mga sa farm natin, na de-develop yung community natin. Tama. Okay? Yes. Okay, so ang next po natin dyan is job creation, no? Ang isa pang impact ng cooperative natin kasi syempre nakakapagbigay ang isang cooperative ng maraming ng mga bagong mga negosyo na medyo mas malalaki compared kung ikaw ay nagtayo ng negosyo ng mag-isa mo lang. Tama. No, sa rural area ito kasi syempre ang co-op nga po is sama-samang pera So yung pera ng isa, pinagsama yung pera ng 100 naging 1M. So kung solo lang sila na mag-start ng co-op nila, di 10,000 lang yung capital nila. Since 100 sila, di may 1M sila. So yung 10,000 versus 1M, mas malaking negosyo yung maitatayo noong 1M. Sa pamamagitan nito, mas nakaka-create ang co-op ng mga bagong trabaho dahil mas malaki yung mga yung business na naitatayo nila. So ano sir yung mga example mo nito? Mga nakikita mo lang. Especially mga sir, parang yung nag-expand din na cooperatives, di ba? Talagang, kunyari, merong mga branch na ginagawa ang cooperative sa isang lugar, ng mga rural area, so kinakailangan din ng mga mga tao or staff na pa pwedeng mag-operate, di ba? So yun ang isa sa mga matutulong din ng cooperative na makapag-create sila ng job. Ganun. And for example, dito po sa co-op, 'di ba? Isa sa mga plano is magkaroon ng ng funeral services in the future, 'di ba? So kung magtatayo ng funeral business ang co-op, syempre unless magiging embalsamador si Chairman Gian, pero kung hindi naman, 'di ba? So kakailanganin natin ng mga bagong tao outside ng existing na tao natin dito sa members na tao natin dito sa cooperative, tama? So through that, nakakapag-create tayo ng job. Actually, dito po sa atin sa co-op, nung inopen natin sir yung credit facility, di ba? So nakapagbigay tayo ng mga bagong trabaho sa mga dagdag na mga kasamahan natin dito sa cooperative. And also, halimbawa, dito po sa atin sa iProCoop, di ba? Meron tayong project na parang magiging joint venture na project kung saan yung inyong mga kapital ay po pwede nating invest doon sa mga members natin na merong mga malalaking negosyo na.
Diba? Existing na, sir, no? Existing na, di ba? O halimbawa, ito po ang definite na example. Si MatM Construction po, nakikita nyo po yan kapag pinapakita yung natin. And sa mga members na umattend nung GA, di ba? Nakita po ninyo yung interview doon sa member natin na owner ng MatM Construction. Ang MatM Construction po ay nagtayo or may project po sila sa Bungabon mismo. Sa Bungabon mismo. Ngayon, nice. Yung isang project nila, so gagawa po sila ng 3-story na building doon. So since sa Bungabon po sila, ako po ngayon ay naka-reside na sa Bungabon hindi na po dito sa Cabanatuan City. So ngayon ang nangyari, sir, syempre ako may mga kakilala ko na pwedeng i-refer sa kanya, no? So hindi lang doon sa mga members ng cooperative, no? Nagkakaroon ng additional job, kung hindi pati doon sa mga kapitbahay ko ay mabibigyan niya ng trabaho. At the same time, doon sa mga kakilala ko na mga construction na material, supply ng material. So, sa kanila ko rin sila ni-refer. Kasi alam ko naman na maayos na supplier yung mga yon. So, doon natin makikita na na nakakatulong sa community. Tama. Lalo yung connection na meron tayo sa pamamagitan ng pagsali sa mga cooperatives. Correct. Which yun yung sir, isa sa pinakamahirap or challenge din sa isang business, yung makakakita ka ng gaya na sir, sabi mo, mga quality na materials, especially lalo sa mga construction na business. Diba? So parang laking impact ng cooperatives na at least meron tayong connection sa mga ganun. Correct, tama. Laking tulong sa mga members talaga. Tsaka si MatM kasi hindi kumukuha ng substandard gamit. Kaya kailangan niya talaga parating standard. Sulit talaga. Sulit, oo. Worth it yung pang matagalan talagang yun, project kumbaga. Correct. So next po tayo, no? Ang next po na impact, sabi dito, is community support and solidarity. So cooperatives strengthen community bonds by working together. Working together daw. Working together. Yung mga committee heads po natin dyan. Nananawagan po. Yung mga maia-appoint. Wala nang hindi na So, paano ito, Sir Gian? Community support, sir. So, parang, di ba, sir, sa cooperative kasi, since nabuo siya through, sabi natin kanina, sa community, mga kapitbahay, mga ganyan, nagsimulang magkaroon ng isang goal or vision na same, na common vision. Na para-pareho ng So, sino-sino ang magkakatulungan doon? So, siyempre, yung mga members lang din talaga sa community or na sa cooperative. Lalo na sa mga challenging times na sabihin natin, diba? So wala namang ibang magkakatulungan kundi yung mga members lang din ng cooperative. Which yun yung pinaka-importante na isa sa mahirap din kung solo mo lang or mag-isa mo lang ginagawa ang isang business or isang negosyong naitayo or naisip mo. Diba? Unlike kapag mayroon ka talagang community na matatanungan mo, mahingi ng tulong. So, napakalaking impact nun para sa mga members din talaga na maging sustainable yung mga naisip nilang business. Correct, diba? Tama. Isa po ito sa sa one of the biggest takeaways noon sa sa Cab Seeds na interview natin na nung tinanong po namin na ano ang sikreto. Ang isa sa mga sikretong sinabi nila parehas is yung malasakit. Malasakit. Diba? Sabi nila malasakit. Ano ba sa Tagalog ang malasakit? Ay, sa English ang malasakit? Care? Care, oo nga, sir. Ano ba yung mas malalim pa? Yung mga sa Google. Malasakit, no? So, parang kumbaga... Comment nyo nga po. Comment nyo. Ano ba ang ng malasakit? Kumbaga kasi 'di ba doon yung word na sakit, no? So kumbaga kahit sa sakit, magkakasama kayo kung tutuusin 'di ba? Pero 'yun po yung sinabi nila na na sikreto ng co-op nila kung bakit nag-grow sila. Kasi syempre may mga times din daw po doon na hindi naman syempre parating smooth smooth ang flow ng negosyo, 'di ba? Even the cooperative, may mga struggles po talaga 'yan. Tama. Pero katulad nga nung sinabi nila doon, yung malasakit na kapag may board meeting, pupunta lahat kaagad 'yan. May mga inputs kaagad sila ng mga binibigay doon sa board halimbawa, and parang sa ganon ma-actionan nila lahat kung ano yung problema ng co-op talaga. Yes, exactly. So sir, parang caring siya or concern sabi doon sa natin. Ayun, so concern, parang genuine concern. Yes, genuine concern. Sa cooperative. Sa cooperative. Oo. So with that din kasi, especially kasi, 'di ba? Nasa struggle during struggle yan kasi ang yan ang point kung saan nakikita mo yung
yung tunay na kulay, and diyan hindi diyan kasi yung growth nyo mismo pagdating sa caring and yung support and solidarity. Hindi mo naman mapapatunayan ang support and solidarity ng isang community or ng isang community or ng isang group kapag hindi sila nagdadaan dun sa challenges. Yes. Ang weird kasi nun kasi yung challenges ang magpo-prove na meron tayong solidarity, no? And yun yung yun yung magpapatibay palalo ng support natin sa isa't isa kapag na-overcome natin yung mga challenges na yun. Tama. Okay. Parang sir, lang kasi, no? Parang additional lang doon. Baka kasi sa mga members natin na current ngayon, baka sabi natin, baka mga nahihiya sila mag-share ng mga ideas nila and insights pagdating sa pwede pang gawin natin dito sa ating cooperative or improvement. So, wala na tayo sa part na yun, sir, di ba? Kumbaga, parang open naman ang lahat. So, kung ano yung mga pumasok na insights, ideas, which yun yung kailangan natin na talaga support, di ba? Para sa sustainable na growth ng ating cooperative. Correct. Okay. So, last po na impact daw ng cooperatives on rural development ay education and training opportunities. So, cooperatives provide training and education to improve skills. Katulad nito, di ba? Tama. Kung meron, kasi katulad kaninang umaga, merong pinapaano ang CCDC doon sa grupo ng mga chairman na parang ano yung best practice na ginagawa ng inyong cooperative for the last 3 years. Wala pang 3 years. Ang iPro-Co-op. Pero kung may best practice man siguro is yung mga ganito, di ba? Yung sharing ng insights. Kasi kahit papaano, educational na po ito Tama. Kung may nakukuha kayong education, dito may nakukuha kayong bagong knowledge dito sa atin sa iPro. Pero katulad po last year, after ng ating anniversary last year, 'di ba? Meron tayong yung mga flow. Yes, sir. Meron tayong yung mga live na mga webinars na kung saan may mga nagshi-share, no? Yan kasing mga yan minsan binabayaran pa, 'di ba? Pero minsan sa co-op, sa mga members ng co-op like sila Ma'am Irene Sean, dati, 'di ba? Mga member ng co-op 'yon na freely binibigay na lang po nila yung knowledge nila. Or yung knowledge nila, yung education na natutunan nila, yung experience nila sa atin. Sineshare na lang nila yun ng free, di ba? Pero kung tutuusin, laki ng bayad. Oo. So, ayun po. Yun yung inam sa mga co-ops. Nga lang, ang problem na lang kasi is yung mga members Yes. Members participation. Kasi halimbawa, yung mga education po kasi na yan, parating ginagawa ng ng mga co-ops Even sa mga yung mga bagong techniques pagdating sa farming, di ba? Even ang CDA po, yung Cooperative Development Authority, ang daming mga trainings na binibigay niyaan. Pero minsan ang problema hindi na doon sa sa pamunuan, hindi na doon sa cooperative, sa leadership, hindi sa na admin, provider, no? Hindi na sa provider kung hindi doon sa participant. Tama. No, parang minsan nineglect kasi natin yung mga opportunities na meron diyan na pinoprovide ng cooperatives. Ikaw, sir, ano sa tingin mo? Ayun, sir. So sa mga since educational and training opportunities kasi parang lalo ngayon, sir, no, parang ang bilis ng ng advancement or innovation dahil na rin siguro sa technology and yung sabihin nating information, sobrang dami ng information ngayon. So parang sa sa cooperative nakakatulong sila dito. So sa mga insights lalo na sa mga members, so makapag-provide sila ng mga pwedeng best practices na ginagawa nila pagdating especially doon sa mga businesses. 'Di ba? And skills. 'Yun ang pinaka-importante, sir, 'di ba? Parang skills ng isang tao na ma-share yung knowledge niya. Paano ginagawa niya doon. Yun. Tama. So sa mga members po natin ng natin, halimbawa ito, syempre, ang kwentuhan session natin na ito ay it is just yung mga admin natin sa management team or minsan kami po sa leadership din na makapag-share ng mga insights and yung mga research na mga ganito, no, para parang quick na educational tips or na education para sa ating lahat. So we hope na even kung hindi man kayo nakakasama sa mga live sessions natin ay mapanood po ninyo ang mga ito sa through replay, yes, no? Pero nakikita ko naman, sir, na 'di ba, pag chine-check naman natin yung mga views, no? So parang yes, sa live session medyo kokonti, pero pagdating sa mga replays, madami na rin naman siya. So sa mga nanonood po, maraming salamat po sa inyo, and hopefully yung mga natututunan po natin dito ay
ay nagiging part ng realization natin na mas suportahan pa yung mga initiative ng mga cooperatives natin dahil at the end of the day para rin naman po sa atin ito lahat. Correct. Ayun. So mukhang okay naman na, sir. Okay. Yan. So sige sir. Ikaw na mag-close. So yan. So sa mga po natin dyan, ilan bang viewers natin? Tayong dalawa. Ayan, pero anyways, mapapanood naman nila yung replay na yan dahil nandito lang naman yan sa Facebook page natin. And ito, pinapost naman dito sa natin sa YouTube. So kung mayroong mga active dyan sa YouTube na social media, so andun din naman itong mga natin, live sessions or mga ibang free webinar na ginagawa natin. Kung mayroong mga schedules na webinars. So yun lang po. Hopefully may mga natutunan tayong insights and bagong ulit dito sa ating topic na impact ng cooperative on rural development, especially doon sa mga talaga sir, naghahanap pa ng ibang factors. Kung gusto nila magpa-member sa isang cooperative, hindi sila makapag-decide. So hopefully nakatulong itong ating insights na naibigay sa kanila. So yun lang. Parang last na, parang bigla ko lang naisip. Alright sir. Kasi pagdating sa rural development, malaki po talaga sana ang naitutulong ng mga cooperatives sa rural development. Lalo, for example, doon sa amin sa Bungabon. Nga lang kasi, kahit na po malaki ang naitutulong kasi, kinakailangan kasi natin siyang pagtrabahuhan lahat. No? Hindi naman po kasi ibig sabihin na malaki ang naitutulong ng cooperative sa rural development ay mag-join ka lang and then parang marami na tayong magiging benefit na makukuha doon sa cooperative, no? Kasi kaya minsan ayaw ng mga tao sa rural areas pagdating sa cooperatives is maraming naluluging cooperatives, no? Kasi lahat naman ang co-op po is negosyo pa rin naman kung tutuusin di ba? Kaya kung hindi kasi natin susuportahan ang cooperative natin, ang mangyayari po diyan ay talaga malulugi po siya, no? Malaki yung chance kasi na malugi talaga, especially sa mga rural areas kasi na kung saan yung education pagdating sa business, kung paano yung implementation, ano yung mga magagandang techniques, yung mga makabago ngayon, minsan yung mga members kasi ang nagne-neglect na umattend ng mga trainings talaga mismo. Kahit na available naman din talaga yung mga trainings na yan, di ba? Kasi po kung ganun yung gagawin, so walang magiging improvement sa cooperative natin as a whole. Yung iba naman ay magjo-join lang para sa personal na benefit niya. Sa personal na benefit niya. So kung ganun po yung mangyayari, talagang mahihirapan po yung cooperative kahit na sino yung itayo natin doon. Yes. Kahit na sino yung manager natin dyan, sino yung treasurer natin, sino yung secretary, sino yung chairman, sino yung mga nasa board. Kung hindi po natin siya talaga tatangkilikin at pagtutulong-tulungan, di ba, yung mga responsibilities natin, mahihirapan po talaga. Kaya minsan, yung iba, marami kasi sir naman na ganun talaga, na experience na nalugi yung ganitong co-op, kaya yung iba ayaw na nilang sumali sa mga co-op before. Yung iba naman po na mga magagaling may mga magagaling kasi na mga tao talaga na sinubukan nilang mag-run ng cooperatives Meron lang ako nakausap parang 3 weeks ago na nagtayo sila ng cooperative doon din sa bayan namin. Ang ganda ng vision, ang ganda ng gusto sana nilang mangyari. Nagtayo pa sila ng secondary cooperative ng union. Nagtayo pa sila nga lang dahil kulang sa participation. Yes. Hindi rin po kasi siya kakayanin ng iisang tao lang. Tama. 'Di ba? Kasi halimbawa, maraming libre 'di ba? Maraming libre, halimbawa board meeting libre, 'di ba? Di ba? Halimbawa dito sa atin maraming libre. Alam naman po ninyo 'yan, 'di ba? Doon sa ating tawag doon? Sa ating GA na naipakita naman doon na halos walang binabayad. Walang allowance. Syempre po kahit papaano mai-exhaust din kasi sila, no, yung mga leadership natin. Kaya nga kinakailangan natin siyang pagtulungan sana talaga. At more than money na kinakailangan natin is yung more hands, no, para maitaguyod yung cooperative. Kasi kung mapapansin natin sir, no, parang hindi naman na yung finance ang problem or big issue kundi yung participation talaga ng mga members din para magkatulong-tulungan na mag-grow talaga siya. Ako may nakausap din akong ganun sir, parang ang ganda rin ng vision niya, ganun. Nga lang ang sabi niya sa akin, wala na kasi nag-active kaya hindi ko na siya, parang siya na lang mag-isa yung gustong i-go yung kanilang goal. So parang mahihirapan talaga.
Mag-join ka na lang, sir, dito sa iProf. Dito madami-dami. Pamemberin mo lang dito. Pamemberin siya. Okay, so yun lang po, and we hope na meron po tayong natutunan and meron tayong nakuha sa session natin na ito. So we will see you po next week sa bagong nating session ng Kwentuhan Session. Every Wednesday po yan, lunchtime. Para na sa ganun habang kayo ay kumakain, kami ay dumadaldal naman dito. So maraming salamat po sa ating lahat, at parati po nating tatandaan na kasaganaan ng buhay ay napagtutulungan. See you next week po.